Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay patungkol po sa salita na binanggit at sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na hindi daw po siya pumunta dito hindi dahil sa kapayapaan kundi sa tabak. Hindi daw siya dumating sa lupa upang magdala ng kapayapaan kundi magdala ng tabak. Ano ba ang nakapaloob na hiwaga ng salitang ito? Bakit niya sinabi na hindi siya magdadala ng kapayapaan kundi magdadala siya ng tabak? Alam niyo ang tabak? Espada, mga ginigiliw, no? Ito po ay matatagpuan po ito sa Mateo 10:34. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kapayapaan. Naparito ako upang magdala ng tabak. Hindi kapayapaan, sabi niya. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Alam niyo mga ginigiliw kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na hindi siya pumunta dito para magdala ng kapayapaan kundi tabak. Dahil ang tabak na binabanggit dito ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang katotohanan. Opo, ang salita ng Panginoon, yun ang katotohanan na hanggang ngayon, mga ginigiliw, no? Hanggang ngayon, ang nagiging biktima pa rin dito, mga ginigiliw, ay maraming naging biktima dito. Matatalino, magagaling na tao, mayaman, mahirap, lahat ng klase ng tao ay nagiging biktima dito, mga ginigiliw. Dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan sa kanilang buhay, mga ginigiliw. Kaya sinabi ito ng Panginoon, hindi ako naparito dito upang magdala ng kapayapaan kundi tabak. Ang sabi niya, mag-aaway ang mag-ina, ang mag-ama, ang kanyang biyenan at ang kanyang manugang. Sinabi niya po, alam mo, kapag nakakilala ka na sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, kapag nakakilala ka na sa katotohanan, mga ginigiliw, marami ang magagalit sa iyo. At ang unang magagalit sa iyo ay walang iba kundi ang pamilya mo. Sila ang unang mag-persecute sa iyo. Sila ang una na magmamak sa iyo, mga ginigiliw, no? Magagalit sila sa iyo dahil sumusunod ka na sa katotohanan, at ang katotohanan na ito ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ang katotohanan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya't sinabi niya, magdadala ako ng tabak. Katotohanan, ang ibig sabihin ng tabak, ang espada. Yun ang ibig sabihin ng tabak na sinasabi dito ng Panginoon, ang katotohanan, dahil siya ang katotohanan. Yun ang sinabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life.
Siya ang katotohanan. Kaya kapag nakakilala ka na sa Panginoon, marami ang magagalit sa iyo. Ang unang magpe-persecute sa iyo, ang unang magmamak sa iyo, mga giligiliw, ang magagalit sa iyo ay unang-una ay ang inyong pamilya. Sila ang unang magagalit sa iyo. Dahil ang gusto nila, mga ginigiliw, magkakaparehas kayo ng relihiyon. Ayaw nila yung katotohanan, mga ginigiliw. Diba? Kaya yun ang sinabi ng ating Panginoon. Although sinabi ng ating Panginoon na I am the Prince of Peace, sabi niya. Siya ang hari ng kapayapaan. Pero dito sa tagpo na ito, mga ginigiliw, sinabi ng ating Panginoon, magdadala ako ng tabak sa pamilya, sabi niya. Ito, mga ginigiliw, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Marami na ang lalayo sa iyo. Unang-una, pamilya mo, at pangalawa, yung mga kaibigan mo. Yung mga dating kainuman mo, yung mga dating barkada mo, kasamahan mo sa kalokohan, kabulastugan. Pag nakakilala ka na sa Panginoon, magbabago na yung prinsipyo mo. Yung dating kasamaan, yung dating kabulastugan na ginagawa mo, magbabago na. Oo, kasi lumalakad ka na, lumilihis ka na sa maling landas, tumatahak ka na sa tamang landas. At ang tamang landas na yon ay walang iba kundi ang katotohanan. At ang katotohanan na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Marami nang magagalit sa iyo. Hi, Sir Willie. Magandang umaga po sa inyo. God bless po. Maraming magagalit sa iyo. Lalayo na sila sa iyo. Magsisimula na silang ikaw ay usigin. Mga ginigiliw. Ganun po ang katotohanan na sinasabi dito ng ating Panginoon. Naranasan ko po yan, yung mga dating kaibigan ko, yung mga dating katrabaho ko, every Friday ng afternoon, no? Nagkakaroon kami ng inuman, no? Sa opisina po namin, no? Hanggang nung nakilala ko ng katotohanan, hanggang lumalayo na ako, ayaw ko na, hindi na ako nakiki-join sa kanila, nakikisama sa kanila sa mga inuman, mga ginigiliw. Kaya nagtataka na sila, nagsimula na silang lumayo na rin sila sa akin, yung loob nila sa akin. Kasi ganun eh, ayaw ng alam nyo ang liwanag, hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang dilim. Opo, hindi pwedeng magsama ang liwanag at kadiliman. Kaya nagsisimula na silang nagalit sa akin, lumalayo na rin sila sa akin. Kasi nakita nila yung katotohanan at hindi pwedeng magsama ang katotohanan at kamalian, mga ginigiliw. Kayo nang ibig sabihin ng tabak na sinasabi dito ng Panginoon. Opo, magkakagalit alam mo, pag nakakilala ka na sa Panginoon, pag ikaw ay anak, itatakwil ka ng magulang mo, itatakwil ka ng mga kapatid mo, yung biyenan mo. Opo, sa loob ng pamilya, mangyayari po yan. Kapag nakakilala ka sa Panginoon, kapag nagdala ng tabak, ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo, sa loob ng iyong tahanan, mga ginigiliw, na yung tabak na ito ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon, ang katotohanan. Itatakwil ka ng pamilya mo. Sila ang unang magtatakwil sa iyo, magpe-persecute sa iyo, mga ginigiliw. Diba? Opo. At meron din siyang sinabi dito, mga ginigiliw, sa last part niya, sa Mateo 10, no? 39. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ito ang tao. Gumagawa sila ng sarili nilang kaparaanan upang sila ay maligtas. Dahil ang alam nila, yung ginagawa nila ay mabuti para sa kanila. Pero hindi nila alam na yung ginagawa nilang mabuti para sa kanila ay hindi mabuti sa Panginoon. Opo. Ganun po ang tao, mga ginigiliw. Gumagawa sila ng sarili nilang kaparaanan. Sabihin na lang nating tumutulong sila. Tumutulong sila sa kanilang kapwa.
tumutulong sila pero hindi naman nila kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Walang silbi ang ginagawa nating kabutihan, ang lahat ng kabutihan na ito, kung hindi ito galing sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Iyon ang sinasabi niya dito na nagsisikap tayo na mailigtas ang ating buhay sa sarili nating kaparaanan. Opo. Gumagawa tayo ng mabuti, pero yung kabutihan na ginagawa natin, gusto lang nating maitaas ang ating sarili. We want to be recognized, we want fame, we want recognition. Yun ang gustong-gusto ng tao. Kaya, nagsisikap sila na gumawa ng kabutihan, pero ang kabutihan na ito, hindi po ito naka-align sa kabutihan na galing sa Panginoon. Kaya magiging mabuti lamang ang ginagawa po natin, mga ginigiliw, kung ito ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kung ang ginagawa nating kabutihan, hindi po ito galing sa salita ng Panginoon, hindi ito bunga ng ating pananampalataya, walang silbi ang ginagawa po natin, mga ginigiliw. Kaya sabi niya dito, ngunit, sabi niya, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. No? Ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa ating Panginoon, ay magkakamit nito. Kaya ang ginagawa ng tao, mga ginigiliw, no? Sobra ang kanilang pagtangkilik, idolatry, yung nasobrahan nila, lalong-lalo na yung mga leader ng kanilang simbahan, no? Sobra ang paghanga nila. Idolatry, excessive adoration of a person or thing. Yun ang ibig pong sabihin ng idolatry. Sobra ang paghanga nila, ang ginagawa nila, parang sinasamba na po nila ang leader ng kanilang mga simbahan. Linuluhuran na rin nila. Hindi po. Bakit mo luluhuran yung kapwa mo na makasalanan? Opo, isa lang po dapat ang ating sambahin at luhuran ang ating Panginoong Jesucristo lang. Hindi po natin pwedeng luhuran ang isang tao na kaparehas nating makasalanan. Diba? Opo. Sobra yung paghanga natin, hinangaan na natin sila, no? Parang kinukuha na, alam nyo yung mga taong ito, na dapat hindi po natin kunin, no? Ang glory ng Panginoon. Di ba? Inaagaw na natin yung kalwalhatian ng Diyos. Di ba? Hinahayaan natin yung mga tao na luluhuran tayo. Di ba? Hindi masama na paglingkuran natin yung lingkod ng Panginoon. Pero yung sambahin mo na, luhuran mo na, iyan ay isang, alam nyo, ito ay karumal-dumal sa ating Panginoon. Diba? Kasi ginojos na natin yung tao eh. Opo, alam niyo ang ginawa ni Pablo noon? Pumunta sila sa isang lugar. Sina Pablo? At Juan, pumunta sila. Nagpagaling sila ng mga may sakit sa lugar na yon. Nagpagaling po sila. Alam niyo ang ginawa ng mga tao? Kumuha sila ng kanilang mga alay. Hindi na natin alam kung anong kinuha nila. Mga damit siguro, mga gold, mga hayop. Pinuntahan nila sina Pablo at saka si Juan. Tapos linuhuran sila. Ginawa na nila silang Diyos. Alam niyo ang ginawa ni Pablo at Juan? Alam niyo po ang kanilang ginawa? Sinira nilang kanilang damit. Hindi po kami Diyos, sabi nila. Hindi kami Diyos. Kaparehas din niyo po kaming tao, sabi nila. Hindi po. Opo, kaparehas lang po kami ninyo na tao. Isa lang po dapat ang sambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo lang. Yun ang sinabi po nila sa mga tao na gusto sumamba sa kanila. Lumuhod na sila kay Pablo. Hindi po. Parehas lang po tayong makasalanan. Parehas lang po tayo na tao, sabi ni Pablo. Opo. Opo. Glory to God only. Glory to God alone. Hindi nating luhuran, sambahin yung mga leader ng simbahan natin. Ang ating Panginoong Jesucristo nga eh. Opo. Wala nga siyang sinabi na obispo eh. Wala siyang sinabi na mataas na katungkulan sa
simbahan eh. Alam niyo ang sinabi niya? If you want to be great, kung gusto mong maging dakila, sabi niya, you should be a servant of the servant. Kung dapat ikaw ay maging lingkod ng mga lingkod. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, ipinakita niya, ipinamalas niya mismo mga ginigiliw. Ang sinabi niya, siya ay Diyos, pero hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa kanyang ama. Mga ginigiliw, namuhay siya na isang abang lingkod. Yun ang sinabi niya, you should be a servant of the servant. Sabi niya mga ginigiliw. Opo, bakit natin luluhuran yung mga leader ng simbahan natin? Tinitingala na natin sila, hinahangaan na natin sila, parang artista na, di ba? Hindi po. Hindi po. Kinukuha na nila yung glory ng ating Panginoon. Isa lang po. There was one time, no? May isang kaibigan ako. Sabi niya, bakit? Sinasabi niya na sinasamba daw niya si Mary. Sabi niya, bakit mo sasambahin si Mary? Tao lang si Maria na katulad natin. Parehas mo siyang makasalanan, sasambahin mo yung parehas mong makasalanan? Hindi. Opo, parehas nating makasalanan si Maria. Hindi, we are just venerating, sabi niya. Yung mga rebulto na yan, sinasamba namin. We are just venerating. Ano bang ibig sabihin ng venerating? Alam niyo ang ibig sabihin ng venerating? Oo. Venerating is one way of worshiping. So, wino-worship mo yung kaparehas mo na nilikha ng Diyos na makasalanan? Hindi po. Kung meron ka mga hahangaan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya lang ang ipinako sa krus para sa iyong kasalanan. Wala na po tayong ibang sasampahin, mga ginigiliw. Diba? Pati kaparehas natin na makasalanan, sinasamba natin. Hanggang ngayon, kung sino pa yung matatalinong tao nagsasabi na sila ay matatalino, sila pa yung mga nagiging biktima, yung mga mayayaman. Diba? Opo. Isa lang po ang dapat nating sambahin, ang lumikha ng langit at ng lupa. Diba? Kaya nga namatay ang ating Panginoong Jesucristo eh. Kaya siya namatay dahil inialay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Diba? Nung panahon na siya ay ipinako sa krus, alam niyo ang nangyari sa templo ng Jerusalem? Yung napakakapal na kurtina na yon, yung tabing ng templo, nahati na yon. Nahati nung kumidlat ng kanyang pagkamatay, kumidlat, nagkaroon ng earthquake, nahati ang tabing ng templo. Anong ibig sabihin? Ano ang sinisimbolo ng pagkahati ng tabing ng templo? Ang ibig sabihin nun, mga ginigiliw, hindi na lang yung pinakapunong pari ang pwedeng pumasok sa kabanal-banalan ng templo. Ng templo na yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ng templo na yon, lahat nakakapasok na sa templo ng Panginoon. At kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at nakapagligtas ng ating buhay, ibinigay na niya ang kanyang templo sa atin. Tayo na ang nagiging templo ng ating Panginoon. Yan ang sinabi niya po, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Sabi niya, ang ating katawan ay magiging templo ng Diyos. Mga ginigiliw, tayo na po ang magkanyang templo. Diba? Opo. Bakit natin sasambahin yung kapwa natin na tao? Pati si Maria, pati kahoy na ginawa ng tao, sinamba na natin. Hindi. God is a spirit. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 4:23 and 24. At dumating na nga, at ngayon na nga, na ang tamang pagsamba, sabi niya, sa Diyos Ama, ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ano ba yung Espiritu at katotohanan na sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo? Pinapatungkol dito ang ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili, na siya ang Espiritu at katotohanan ng Diyos.
He is the Spirit of God. He is the truth. He is the way. And He is the life. Opo, ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang ating sambahin. Dahil siya lamang ang nag-alay ng kanyang buhay. Opo, wala na pong iba. Wag po nating tingalain yung mga leader ng simbahan natin. Wag natin silang sambahin. Wag natin silang yukuran, luhuran. Parehas mong makasalanan, sasambahin mo. Hindi. Pero respetuhin natin sila. Pwede natin silang paglingkuran, pagsilbihan, pero wag mong luhuran. Dahil kaparehas mo yan na nilikha ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Pablo. Sinira niya yung damit niya. Hindi kami Diyos, sabi niya. Hindi kami, kaparehas nyo kami na tao na makasalanan, sabi ni Pablo. Opo. Kinukuha na natin yung glory ni Lord. Alam nyo, sa amin, sa UCKGC, yung mga senior pastor namin at saka yung mga admin pastor namin, hindi po ganun. Hindi, ganun ang ginagawa namin. Nagfe-fellowship kami, kape-kape. Ganun, may relasyon. Opo, hindi mo luluhuran yung senior pastor mo at admin pastor mo. Hindi po ganun ang ginagawa po namin. Opo, kasi ibinigay sila ng Diyos na sila ang magiging leader natin. Pero wag mo namang ibigay yung niluluhuran mo na yung pinaka-leader ng church mo. Hindi po ganun. Ibigay lang natin, pwede natin silang paglingkuran, pagsilbihan kasi sila ang ginagamit ng Diyos sa atin upang sabihin ang katotohanan ng kanyang salita. Opo. Mga ginigiliw. Opo, ganun po. Yan ang sinasabi dito ng ating Panginoon, no? I hope, no, you are being inspired muli sa salita na ito ng Panginoon, mga ginigiliw, na hindi nagdala dito ng Panginoon. Sa isang pamilya, hindi siya nagdala ng kapayapaan, kundi tabak. Remember this, yung tabak na dito na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang kanyang salita. Ang katotohanan, na kapag nakakilala ka na sa katotohanan, no, sa ating Panginoong Jesucristo, marami ang magtatakwil sa'yo. Marami ang magagalit sa'yo. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na tabak. Kasi alam mo na yung katotohanan. Nakilala mo na ang ating Panginoong Jesucristo. Nakilala mo na yung nagbibigay buhay ay walang iba kundi ang kanyang salita. Mga ginigiliw. No? Patuloy po ninyong sundan ang mga videos na ito. Napakarami po akong mga video na naka-upload po dito sa Facebook account ko, mga ginigiliw. Kung gusto nyo pong i-follow nyo po yung Facebook page ko. I-share po natin ito para marami po ang makakilala sa katotohanan, no? Marami pa pong naka-download na videos ko sa Richard Alonso, Pulis na Pastor. I-share po natin ito sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, to the rest of the world, upang marami malay natin na tayong ginagamit ng Panginoon na daluyan ng pagpapala, daluyan ng kaligtasan ng kapwa natin, no? Sa pamamagitan ng pag-share po natin ito sa kapwa natin, marami tayong natutulungan, no? Marami po tayong natutulungan na kaluluwa na maliligtas, mga ginigiliw. So, shout out kay Sir Willie at sa lahat po ng sumusunod sa gawain na ito ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless everyone. God bless po. I love you with the love of the Lord. Salamat po.